Taong 2010, isang babae na nagngangalang Shannan Gilbert ang tumawag sa 911. Ilang beses niyang sinabi na mayroong tao na sumusunod sa kanya. Halata sa kanyang boses na siya ay in panic at bago pa niya masabi ang kanyang lokasyon, ang kanyang tawag ay bigla na lamang naputol. Matapos ng tawag na ito, si Shannan ay tila naglaho na parang bula at sa ginawang paghanap sa kanya, ilang mga katawan ang natagpuan sa kalapit na mga lugar kung saan huling nakita si Shannan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Long Island Serial Killer. Isa sa apat na magkakapatid, si Shannan Gilbert ay lumaki sa poder ng kanyang ina na si Marie Gilbert. Siya ay nangarap na maging isang performer, ngunit bago pa mangyari yun, siya ay nalulung sa droga at prostitusyon. May 1, 2010, ang 23 years old na si Shannan kasama ni Michael Pack na kanyang bugaw at driver na din ay tumungo sa Long Island. Sila ay naroon para sa isang kliyente na nagngangalang Joseph Brewer na nakuha ang kanilang services sa pamamagitan ng Craigslist. Si Michael ay inihatid si Shannan doon bandang 2:00 ng madaling araw at hinintay na lamang si Shannan sa loob ng sasakyan. Bandang 5:00 ng umaga, si Shannan ay tumawag sa 911. State Police, Trooper Fry. State Police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. Where are you? There's somebody after me. Kinabukasan din, si Shannan ay inireport na missing. Sa kasamaang palad, nang malaman ng mga otoridad na siya ay isang adik sa droga at bayarang babae pa, hindi gaanong binigyan ng atensyon ang kanyang missing report. Dahil dito ang pamilya ni Shannan na lamang ang nagsikap na siya ay hanapin kung saan sila ay kumatok sa bahay-bahay ng Long Island para ipakita ang litrato ni Shannan. Ngunit wala ni isa man ang namukhaan si Shannan. Ang huling kliyente na si John Brewer maging si Michael Pack ay pareho din kwestiyon ng mga otoridad. Ayon kay John, si Shannan ay nagsimula na umakto na tila paranoid at agad na umalis ng kanyang bahay. Si Michael naman ay sinabi na nang madaling araw na yon ay nag-drive siya ng 1 oras around the area para hanapin si Shannan. Ngunit hindi niya iyon nakita kaya siya ay umuwi na. Ang dalawa ay parehong nag-deny ng kanilang kinalaman sa pagkawala ni Shannan na kalaunan ay na-rule out bilang mga suspects. 7 buwan ang lumipas nang ang mga otoridad ay sinimulan na sa wakas na hanapin si Shannan. December 11, 2010, sa kanilang paghahanap, isang labi ang nakita ng isang canine dog sa kahabaan ng Long Island shore na tinatawag nilang Gilgo Beach. Matapos ng isang araw, 3 labi pa ang kanilang nakita. Kilala bilang the Gilgo 4, ang mga labi na nakita ay sina Melissa Barthelemy, Amber Costello, Maureen Brainard Barnes at Megan Waterman. Sila ay katulad ni Shannan na mga babaeng bayaran na ang serbisyo ay inilalathala sa Craigslist. Ang unang nakita ng mga otoridad ay si Melissa, isang 24 years old cosmetologist nang siya ay biglang naglaho. Matapos na siya ay napaslang, ang salarin ay ginamit ang kanyang cellphone at 7 beses na tumawag pa sa pamilya ni Melissa. Ang salarin ay tinanong pa ang kapatid ni Melissa kung siya ay magiging katulad din ng kapatid niya at ikwinento pa kung paano niya pinaslang si Melissa. Ang sumunod na natagpuan ay sina Maureen, 25 years old, Megan, 22 years old at Amber, 27. Silang lahat na 4 ay inilagay sa isang sako ng salarin at nakitaan ng strangulation marks gamit ang isang rope o leather belt. Matapos ng ilang buwan, ilang mga labi pa ang nakita sa kahabaan ng highway ng Long Island.
4 sa kanila ay unidentified. May isang babae na alias Jane Doe na kalaunan ay kinilala na si Karen Vergata at isang alias Peaches at ang kanyang 2 taong gulang na anak. May isang Asian man na nakasuot ng damit pang babae at 2 bayarang babae pa na sina Jessica Taylor at Valerie Mack. Ang kabuuan ng natagpo ang mga labi ay umakyat na sa 10 at lahat ng mga ito ay na-rule out as homicides. Sa mga natagpuan ng mga labi ay wala pa din doon si Shannan. December 13, 2011, ang mga otoridad ay may nakita na jeans, sapatos at pocketbook malapit sa Gilgo Beach. Sa loob ng pocketbook ay isang ID na pagmamayari ni Shannan Gilbert. Ang kanyang labi ay natagpuan matapos ng 1 taon at 5 buwan matapos na siya ay nawala. Sa ginawang autopsy sa labi ni Shannan, ang kanyang pagkamatay ay isang aksidente lamang. Ang teorya ng mga otoridad, si Shannan ay nagsuffer ng drug-induced paranoia at tumakbo ng tumakbo hanggang sa makarating sa may damuhan, kung saan doon siya inabutan ng kamatayan. Sa teorya na ito, ang kaso ni Shannan Gilbert ay tuluyan ng isinara. Sa isinarang kaso ni Shannan, ang kanyang pamilya ay hindi naniwala na aksidente lamang ang kanyang pagkamatay. Sila ay nag-hire ng isang kakilalang pathologist at ang naging resulta, ang hyoid bone sa leeg ni Shannan ay nakitaan ng lamat na isang resulta naman ng death by strangulation. Sa kabila ng ebidensya na ito, ang mga otoridad ay tumanggi na i-reopen ang kaso ni Shannan bilang isang kaso ng homicide. Sa loob ng halos 5 taon, ay wala pa din mga sospek na lumutang hinggil sa binansagan nilang Long Island serial killer. Sa loob ng mga taon na ito ay walang tigil ang ina ni Shannan na si Marie na kumbinsihin ang mga otoridad na si Shannan ay isang biktima din ng nasabing salarin. Sa kasamaang palad, taong 2016, si Marie ay naging isang murder victim at ang salarin naman ay ang kanyang mismong anak at kapatid ni Shannan na si Sarah. Ang kanyang anak na si Sarah ay mayroong schizophrenia. Ayon kay Sarah, siya ay nag-hallucinate ng ilang beses niyang sinaksak ang ina na si Marie na nagtamo ng higit 200 na stab wounds. Sa krimen na ito, si Sarah ay nasentensyahan ng 25 years in prison para sa second-degree murder ng ina na si Marie. Sa loob ng higit 1 dekada, walang gaanong naging development ang mga otoridad sa Long Beach serial killings. Ang tangi nilang alam base sa nagawa na psychological profile ng salarin, siya ay isang white male na nasa kanyang 40s. Siya ay pamilyado, may pinag-aralan at mayaman. Sigurado na siya ay organized at metikulosong tao dahil na din sa siya ay isa pa ding misteryo sa kabila ng nakaraang higit 1 dekada. Ang isa sa Gilgo 4 victim na si Amber Costello ay may roommate na nagngangalang Dave. Si Dave ay nagsabi na bago nawala si Amber, isang lalaki ang inimbitahan ni Amber sa kanilang apartment for sex work. Na umuwi si Dave ng araw na yon, nakita niya na nag-away ang dalawa bago umalis ang lalaki. Ang lalaki ay nag-text kay Amber galing sa isang burner phone at nagdemand na sila ay magkita sa ibang lugar sa kasunod na gabi dahil sa serbisyo na hindi pa niya nakuha. Si Amber ay nakipagkita nga muli sa lalaki at hindi na muling nakita pa ng buhay. Noong nakita ang labi ni Amber taong 2010, ang roommate na si Dave ay nagbigay ng deskripsyon tungkol sa lalaki. Ang lalaki ay may taas na nasa 6'4 to 6'6", mayroong figura na parang si Frankenstein at may sasakyan na Chevrolet. Sa kung anumang dahilan, ang tip na ibinigay na ito sa mga lokal na otoridad ay hindi nila binigyan ng pansin. At taong 2022 pa, nang ito ay naungkat sa pakikipagtulungan ng New York State Police at FBI. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang salarin ay kanila nang napangalanan.
Sa ginawang investigasyon, ang killer ay nakipag-ugnayan sa mga biktima sa pamamagitan ng burner phone. Sa pamamagitan naman ng cellphone towers, ang burner phone na ito ay consistent na nagpabalik-balik sa Massapequa Park sa Midtown, Manhattan, na ang ibig sabihin, ang salarin ay nagbabiyahe papuntang trabaho. Sa area ay chinek din nila ang mga residente na mayroong Chevrolet noong panahon na yon at ang itinuro ng kanilang investigasyon ay ang 59 years old na si Rex Yurman. Si Rex Yurman ay nakatira kasama ng kanyang asawa ng 27 years sa Massapequa Park at mayroong 2 anak. Siya ay isang successful architect sa kanyang sariling firm na nakabase sa Midtown, Manhattan. Siya ay may taas na 6'4" at nasa kanyang 40s noong nangyari ang Long Island serial killings. Sa mga deskripsyon na ito, siya ay fit na fit sa psychological profile ng mga otoridad. Pero syempre, hindi sapat ang mga description lang. Ang mga otoridad ay hinalughog ang basurahan ng pamilya Yurman at kumuha ng empty bottles para i-match sa nakuhang DNA na galing sa buhok na nakita noon sa mga biktima. Ang DNA sa nakuhang buhok ay nagmatch sa asawa ni Rex na si Asa na nang panahon ng mga krimen ay nasa out of town. Minsan naman ay nakakuha sila ng pizza box na itinapon ni Rex sa isang pampublikong basurahan at ang leftover crust ay ginawan muli ng testing. Ang DNA na nakuha doon ay nagmatch naman sa DNA na nakuha noon sa labi ng isang biktima na si Megan Waterman. Sa nagmatch na mga DNA na ito, si Rex Yurman ay tuluyan ng inaresto. Sa patuloy na investigasyon, si Rex ay nakuha na ng isang burner phone. Ang kanyang mga cellphone records at credit card purchases ay nagbigay naman ng resulta na siya ay nasa kaparehong lokasyon ng burner phones na ginamit para sa pag-contact sa mga biktima. Sinasabing siya ay gumamit ng ilang fake email accounts gamit ang iba't ibang pangalan nang nakipag-ugnayan siya sa mga biktima. Ang picture na ito ang kanyang ginamit at in-upload sa kanyang Tinder account para maghanap ng mga babaeng bayaran. Sa nagdaang mga taon, ayon sa mga otoridad, si Rex ay gumamit ng burner phones para maging updated sa investigasyon ng Long Island serial killings. Siya ay nag-search ng mga documentaries at nag-search sa Google kung bakit hindi pa din nahuhuli ang salarin. Ayon sa ilang mga kakilala, hindi na sila nasurpresa nang malaman na si Rex ang salarin sa Long Island serial killings. Ayon sa kanila, si Rex ay tila obsessed dito na madalas banggitin ang kaso na yon. Ang asawa naman ni Rex ayon sa mga investigador ay walang kaalam-alam at ideya na ang kanyang kabiyak pala ay may double life bilang isang serial killer. Matapos mapangalanan ang asawang si Rex, siya ay nag-file ng divorce. Base sa mga nakuhang ebidensya, si Rex ay kinasuhan lamang sa pagpaslang kina Megan Waterman, Melissa Barthelemy at Amber Costello. Siya ay ang pangunahing suspect din sa pagpaslang sa isa sa Gilgo 4 at alleged first victim na si Maureen Brainard Barnes. Si Rex ay nag-search din sa kanyang burner phone ng tungkol sa Asian twink, kaya siya ay ang pangunahing suspect din sa nakitang labi ng unidentified Asian male na nakadamit pambabae. Sa ngayon, ang investigasyon sa mga kaso ni Rex ay patuloy pa din na gumugulong. May 2 storage lockers na nirentahan si Rex sa ilalim ng kanyang pangalan at ang mga otoridad ay naghahanap doon ng maaari pang mga ebidensya. Si Rex Yurman ay nag-plead ng not guilty sa 3 counts of murder na ikinaso sa kanya at kasalukuyang nasa bilangguan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po